Sa tuktok ng isang building, tahimik na pinapanood ni Gabriel ang city. Isa siyang low-rankang guardian angel na naka-assign magligtas ng mga taong nagte-text habang nagda-drive, at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-appear sa backseat ng kotse nila at isang mabilis na touch para tumigil sila bago mag-crash. Isang araw, nakaupo siya sa likod ni ARJ, isang aspiring documentarian na kumakapit sa iba't ibang random jobs para lang makasurvive, at bad trip si ARJ dahil na-turn down na naman siya sa isa pang trabaho kaya sinasabi niyang malapit na siyang sumuko. Matapos basahin ni Gabriel ang texts niya, tinapak niya si ARJ para huminto ang kotse pero nag-alala siya sa mental state nito. Pagkatapos, nag-task sergeant job si ARJ, pumunta siya sa sikat na bakery na may super long line para hintayin ang buns para sa client niya. After 2 hours, biglang inanunsyo na sold out na, kaya tinawagan niya ang client para ipaliwanag na hindi naman siya matcha-charge sa buns pero sana huwag ay cancel ang task dahil naghintay siya ng 2 hours, pero kinancel pa rin ito. Mas lalo siyang nainis nang malaman niyang si Jeff, isang rich guy na priority dahil investor, ang bumili ng halos lahat ng buns. Sunod, pumunta siya sa bahay ng isang client para maglaba at may rude na bata na paulit-ulit na nagtatanong kung bakit hindi niya ginagamit ang college degree niya. Dahil sa inis, nagrant si ARJ at sinabing wala itong future at dead na ang American Dream, dahilan para mabigyan siya ng bad rating sa app. Kasama pa sa mga chores ang pagbuo ng desk para sa isang tao at pagre-restock ng shelf sa hardware store, at habang umiikot siya sa city para magtrabaho, nakakuha pa siya ng parking ticket. Hindi siya tinantana ni Gabriel at tuloy lang ang pag-observe dito. Habang lunch sa hardware store, nilapitan siya ni Elena na gumagawa ng labor union para mapabuti ang working conditions, pero hindi interesado si ARJ dahil freelancer siya. Sabi ni Elena, deserve pa rin niya ng better treatment pero para kay ARJ, hindi na talaga magbabago ang sistema. Sa gabi, nagkita ulit sila ni Elena sa isang food stall at nagtapos sa dinner together. Ikinwento niya ang pangarap niyang maging documentarian at todo support si Elena, dahilan para matuwa si Gabriel dahil nakangiti ulit si ARJ. Pagkatapos nun, pumunta si ARJ sa parking lot ng isang store para matulog sa loob ng kotse niya. Nang tumawag ang tatay niya, kunyari sinabi niyang may apartment siya at okay siya, pati interesado daw siyang marinig ang success ng pinsan niya. Dahil hirap siyang makatulog, nag-play siya ng Sleep Assistant podcast pero laging napuputol ng ads dahil hindi siya makabayad ng subscription. Ilang araw matapos nito, tinipon ni Angel Manager Martha ang lahat ng Guardian Angels para ikwento ang mga assignments nila, at bawat isa ay may iba't ibang uri ng taong nililigtas, mula sa tsunamis hanggang sa mga nahuhulog sa aksidente. Isa sa mga angels ang naka-assign sa Lost Souls at nag-share siya ng emotional story tungkol sa pagtulong sa isang tao na makahanap ulit ng meaning sa buhay. Sobrang thankful daw yung taong yun, kaya nagsimulang maghangad si Gabriel ng ganoong klaseng fulfillment. Pagkatapos ng meeting, lumapit siya kay Martha para humingi ng mas meaningful na duty, pero sinabi ni Martha na sobrang hirap ng trabahong yun at hindi pa siya handa. Samantala, tuloy ang malas sa buhay ni ARJ, minsan nahuhuli siya ng guard na natutulog sa parking lot at kailangan niyang makiusap para hindi siya paalisin. Kapag maliligo naman siya, sa local gym siya pumupunta. Doon rin naliligo ang homeless man na si Leonard, at madalas silang mag-usap kapag nagkikita. Patuloy na ino-observe ni Gabriel si ARJ nang may curiosity. Isang araw, ni-hire siya ni Jeff via app para linisin ang garage nito at ginawa niya ito ng mabilis at maayos. Pananggakuan siya ni Jeff ng 5 stars at bina-AGN pa siya ng snacks. Sabi ni Jeff busy daw siya, pero nang basahin ang to-do list niya, puro kalokohan lang tulad ng paghahanap ng shaman at pag-ayos ng party. Nabanggit ni ARJ na pwede siyang maging assistant, kaya nag-offer si Jeff ng 1-week trial. Habang tumatagal, napapatunayan ni ARJ na super reliable siyang worker, mabilis kumilos, laging may solusyon, at handang gawin kahit ano pa ang iutos ni Jeff. Dahil sobrang impressed si Jeff, ni-hire niya si ARJ ng formal at binigyan pa siya ng company credit card para sa expenses, kaya kaya na ni ARJ magstay sa motel. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Jeff kay ARJ na may baril siya sa bahay para sa emergency at ibinigay pa ang password ng drawer. Nang malaman niyang may date si ARJ, pinautang niya ito ng jacket at nirekomenda pa ang affordable restaurant. Sa date night, sobrang saya ni na Arj at Elena, pero nang makita ni Arj ang presyo sa menu, halos himatayan siya. Mura lang pala ito para sa mayayamang tulad ni Jeff, pero hindi niya gustong mapahiya kay Elena kaya itinuloy nila ang dinner. Pagdating ng bill, nag-alok si Elena na hati sila, pero si ARJ ang nagbayad at ginamit ang company card. Kinabukasan, tinanong siya ni Jeff tungkol sa bill. Nag-sorry si ARJ at ipinaliwanag ang nangyari, panang akong babayaran niya, pero tinanggal pa rin siya ni Jeff. Dahil doon,
Napilitan siyang umalis sa motel at dahil wala siyang makita na task sa app, nagbenta na lang siya ng plasma. Nagsuka si ARJ dahil nahilo siya, habang si Jeff naman nagsusuka rin sa cleansing ritual niya. Kinagabihan, nakatulog si ARJ sa isang restaurant kaya pinalayas siya ng waiter, at paglabas niya, nakitang natow na ang kotse niya. Dahil sobrang gulo na ng buhay ni ARJ, naisip ni Gabriel na isa siyang lost soul na kailangan ng tulungan, kaya nag-appear siya mismo sa harap ni ARJ, at obvious, nag-freak out si ARJ sa nakita niya. Ipinaliwanag ni Gabriel na alam niya lahat tungkol kay ARJ at sinabi niyang marami pang dahilan para mabuhay. Sa isang touch lang, pinakita niya kay ARJ ang future nito kung saan delivery driver siya na may sobrang haabang shifts at nakatira sila ni Elena sa bahay ng nanay nito, hanggang sa makakuha sila ng steady jobs at lumipat sa Texas pero hindi pa rin sapat ang sahod nila para sa surgery ng aso nila kaya kailangan nila itong ipaput down. Pagbalik sa realidad, sumigaw si ARJ kay Gabriel dahil pangit pa rin ang life sa Vision, at sinabi ni Gabriel na hindi ito ang usual na trabaho niya kaya hindi niya alam paano magbigay ng hope. Nabanggit ni ARJ na gusto niya ng buhay katulad ni Jeff, kaya naisip ni Gabriel na kailangan niyang ipakita na hindi ganoon kaganda ang rich life. Tinapik niya si Arj at nang magising ito, nasa fancy car siya sa parking lot at nakaayos ang suot. Maging ang guard mabait sa kanya at tinuring itong simpleng accident lang. Tinanong ng car computer kung gusto niyang umuwi at sinundan niya ang route hanggang sa makarating siya sa bahay ni Jeff kinaumagahan. Habang nag-iikot, nilapitan siya ni Jeff na nakakasual at sinabing tapos na siya sa chores niya. Nagtanong si ARJ kung kaninong bahay iyon at sinabi ni Jeff na kay ARJ iyon, at nang makita ni ARJ ang sarili niyang mga pictures sa buong lugar, lumabas si Gabriel para ipaliwanag na pinalitan niya ang buhay ni ARJ at Jeff at babalik siya after 1 week para tingnan kung may natutunan si ARJ. Habang lumilipas ang mga araw, sobrang saya ni ARJ, gumagastos siya kahit saan niya gustuhin, si Jeff ang gumagawa ng chores, at ang trabaho niya ay kumain sa fancy restaurants para gumawa lang ng ilang decisions sa company. Kapag may nasira sa bahay, binabayaran niya agad at hindi niya gets bakit sinabi ni Gabriel na nakakainis ang mga maliliit na aberya. Dumalaw si ARJ kay Elena na hindi siya kilala sa reality na ito, pero agad silang nagka-connection at nag-date sa parehong restaurant. Ngayong gabi, libre pa ang dinner nila at nag-kiss pa sila pagkatapos, kaya nag-aalala si Gabriel na baka bumagsak ang plano. Pagdating ng week deadline, tinanong siya ni Gabriel kung gusto niyang bumalik sa dati niyang buhay, at syempre tumanggi si ARJ. Nang mabahala si ARJ na baka pilitin siya, napaamin si Gabriel na wala siyang power para ibalik si ARJ kung hindi ito papayag. Nang gabing iyon, sinabi ni Gabriel kay Martha ang ginawa niya at nagpanik si Martha, ibinunyag na si Elena talaga ang dapat niyang tulungan. Inutusan niya si Gabriel na kumbinsihin si ARJ na bumalik at kinuha pa ang wings niya bilang parusa. Kinaumagahan, nagpa-pool party na si ARJ, nagpakita si Gabriel sa pool party at sinabi niyang hindi fair kay Jeff ang nangyayari, kaya tinapak niya ito para maalala ang lahat. Nag-freak out si Jeff ng ilang segundo bago himatayin sa sobrang shock, at nag-akala ang mga bisita na patay siya kaya nagsiyalisan agad. Pagbalik niya sa ulirat, agad niyang kinausap si ARJ at nakiusap na ibalik ang buhay niya, nangakong babayaran siya ng $200,000 bilang pasasalamat, pero sinabi ni ARJ na ginagastos lang ni Jeff ang ganong amount sa isang relo kaya tinawag niya itong cheap. Nag-away sila at kinailangan ni Gabriel sumingit para ipaliwanag na hindi maaalala ni Jeff ang kahit ano pag nagpalit sila ulit dahil experience iyon ni ARJ. Matapos ang ilang sagutan, pumayag si ARJ na mag-switch back pero gusto niya ng ilang days pa para mag-enjoy, at pumayag naman si Jeff na sinabing kaya niyang bumalik sa dating buhay dahil kailangan lang daw magsipag. Dahil wala nang wing si Gabriel, kailangan niyang humanap ng matutuluyan kaya tinanong niya si Jeff kung pwede siyang maging roommate, at nauwi sila sa pag-share ng bed sa motel room. Doon nagtanong si Jeff tungkol sa angels at ipinaliwanag ni Gabriel na hindi siya nakakalipad dahil maliit ang wings niya, at mas malalaki ang wings ng higher-ranked angels. Kinaumagahan, sinabi ng motel manager na kailangan na nilang umalis pero nakumbinsi ito ni Jeff na pabayaan silang manatili kapalit ng pera na dadalhin daw niya mamayang gabi. Dahil wala na siyang choice, nag-delivery app work si Jeff habang sinusundan siya ni Gabriel. Mabilis niyang na-realize gaano kahirap maging mahirap, bastos ang mga kliyente, walang tip, siya ang sinisisi sa maling orders na kasalanan ng restaurant, lagi siyang nagmamadali at inaaway pa ng ibang drivers, at mas masaklap, maraming restaurants ang pinalitan na ang delivery boys ng robots. Pagod na pagod si Jeff at nagalit lalo nang malaman niyang end of week pa ang payout ng app kaya hindi nila kayang bayaran ang motel at napilitang matulog sa loob ng kotse. Samantala, inimbitahan ni ARJ si Elena na pumunta sa Paris, pero tumanggi si Elena dahil marami siyang work sa labor union.
Nagreklamo si ARJ kaya na-upset si Elena at ipinaliwanag niyang kahit mayaman si ARJ ngayon, empleyado pa rin siya at kailangan niyang ipaglaban ang life quality niya, at dahil hindi ito magets ni ARJ, umalis siya. Depressed si ARJ kaya nag-drive siya habang nagte-text, at nauwi ito sa aksidenteng nag-iwan sa kanya sa coma. Agad na narinig ni Gabriel ang balita mula sa kapwa anghel at sinabi niya kay Jeff na mananatili muna itong mahirap dahil hindi makakapag-consent si ARJ habang coma. Nagpanik si Jeff at nanghingi ng tulong si Gabriel sa ibang angels. Pagbalik niya kay Martha, sinabi nitong sobrang laki na ng gulong ginawa niya at tina-fired siya bilang angel, mamumuhay na siyang tulad ng human, ngunit pwede siyang ibalik bilang angel kung papayag si ARJ na ibalik sa normal ang lahat. At doon nagsimulang magbago ang katawan ni Gabriel. Nararamdaman ni Gabriel ang pawis sa balat niya at may kakaibang feeling sa tiyan, kaya dinala siya ni Jeff sa fast food restaurant. First time ni Gabriel kumain kaya puro questions siya, tulad ng paano niya malalaman kung tapos na siyang umunguya. Pagkatapos niyang matikman ang pagkain, nagulat siya sa dami ng flavors at inamin niyang natatakot siya, kaya sinabi ni Jeff na may plano siya. Kinabukasan, sinubukan ni Jeff puntahan ang isa sa mga companies niya para mag-offer ng new ideas para sana ma-hire siya, pero pinaalis lang siya nang hindi man lang pinakinggan. Pagdating ng 3 weeks, nakapag-apply na siya sa daan-daang trabaho pero wala kahit isang tumawag back. Samantala, na-addict si Gabriel sa internet kaya sinabi ni Jeff na kailangan na rin itong magtrabaho. Napunta si Gabriel sa paghuhugas ng dishes sa isang restaurant. Nang matanggap niya ang unang paycheck niya, nagulat siya dahil ang laki ng bawas ng government at halos walang natira para mabuhay. Sinabi ng coworker niyang si Felipe na kailangan niya ng second job at inamin nitong 3 ang trabaho niya. Hindi makapaniwala si Gabriel dahil wala na nga siyang oras para sa sarili, paano pa ang second job? Sa hospital, nagising na si ARJ at sinabi ng nurse na ilang beses siyang dinalaw ni Jeff at Gabriel. Ayaw bumalik ni ARJ sa dating buhay kaya nagtanong siya tungkol sa coma side effects. Nang gabing iyon, nakatanggap si Jeff ng delivery request para sa dati niyang bahay, kaya natuwa siya dahil ibig sabihin gising na si ARJ. Pagdating niya doon, nagkunwari si ARJ na hindi siya kilala at sinabi niyang may amnesia siya dahil sa accident, pati nagbigay ng pamphlet bilang proof. Kinagabihan, ibinalita ito ni Jeff kay Gabriel, na sobrang miserable na sa human life kaya nagsimula ng manigarilyo. Paulit-ulit humihingi ng tulong si Jeff kaya nakaisip si Gabriel ng idea, dati siyang assigned kay Elena, kaya siguro kung matulungan niya ito ngayon, maapektuhan din si ARJ. Kinabukasan, sa break room ng hardware store, may empleyadong naiinis na pinipilit sila ni Elena tungkol sa union, pero hindi sumuko si Elena at nagbigay pa ng speech tungkol sa tama. Biglang nag-appear si Gabriel at sinuportahan ang lahat ng sinabi niya, nagbigay pa ng inspirational words, pero dahil hindi siya empleyado, pinaalis siya ng guards. Sa huli, bumoto ang mga employees tungkol sa unionization, pero karamihan tutol kaya malungkot si Elena. Habang nakaupo siya sa bus, pinanood siya ni Gabriel at nagdesisyon na magpakalasing. Nakita siya ni Felipe at dinala siya sa club para i-cheer up. Habang nagsasayaw, nabangga ni Gabriel ang isang driver na niligtas niya dati at sinabi ni Felipe na asawa niya ito. Nang makita ni Gabriel kung gaano kasaya ang mag-asawa, na-realize niya na mahalaga pala ang trabaho niya. Samantala, nakatanggap si Jeff ng message mula sa delivery app. Next week, lilipat na halos puro robot na lang ang gagamitin sa delivery app, at hindi pasado ang rating ni Jeff kaya tinanggal ang account niya. Nagalit si Jeff at nagrant tungkol sa sistema nang dumating si Gabriel, na hindi maintindihan kung paano hindi nalulugmok ang mga tao araw-araw, at doon niya na-realize kung gaano kagulo ang sistema, pero biglang dumating ang pulis at kinuha ang kotse niya dahil sa mga unpaid tickets, kaya desperado, nagpa siya si Jeff kunin ang mga mamahaling relo niya sa bahay. Sa parehong araw, may birthday party si ARJ na nag-coincide sa birthday ni Jeff at sinasayaw niya pa ang routine ni Jeff, habang nagtatago si Jeff at nag-aalala si Gabriel nang makita na naroon na rin ang tatay ni ARJ at si Leonard na hindi mukhang mahirap, habang si Elena ay waitress sa catering at hindi nakikipag-usap kay ARJ. Sa balcony, nakita ni Leonard si ARJ na malungkot at sinabi nito na ayaw kay Elena dahil mayaman siya at nararamdaman ang guilt sa nakuha niyang yaman, pero ipinaliwanag ni Leonard na karamihan ng mayayaman ay nagnakaw para yumaman at naiiba si ARJ dahil binilhan niya si Leonard ng apartment, pagkain, at damit, at madalas hindi nakikipag-usap ang mayayaman sa mahihirap. Samantala, kumakain si Gabriel ng chocolates na may Mary Jane at nagpakalasing, nakipag-chat sa isang babae bago nakatulog, pagkatapos ng party napapayag niya si Elena na sumayaw kay ARJ, at sinabi ni Elena na sana sumama na lang siya sa Paris noon dahil wala ring nangyari sa pakikipaglaban, nawalan siya ng apartment at nakikitulog sa kotse ng pinsan pero ayaw sumama sa Paris ngayon dahil ramdam niya ang hirap ng mga tao.
Matapos na halos walang tao sa apartment, lumabas si Jeff at binuksan ang drawer ng mamahaling relo gamit ang parehong password. Kinuha niya ang relo at subukang umalis pero nahuli ni ARJ, nagpanik at nagpaputok, tinamaan si Jeff sa braso at sinabing ganito ang sinabi ni Jeff sa kanya tungkol sa baril, kaya na-realize ni Jeff na nagkukunwari lang si ARJ na may amnesia. Kinabukasan sa ospital, humingi ng tawad si ARJ kay Jeff at sinabi kay Gabriel na ibalik na ang buhay nila sa dati. Pero paliwanag ni Gabriel, kung talagang totoo ang nararamdaman ni ARJ. Dapat nangyari na iyon agad at guilt lang ang dahilan niya, hindi dahil sa tingin niya ay may halaga ang buhay niya, kaya sinabi ni Jeff na wala namang matutuwa sa pagiging mahirap, hanggang sa mag-isip sila ng ibang solusyon at pinatuloy ni ARJ sina Gabriel at Jeff sa fancy house, nag-relax at nag-enjoy ang tatlo, hanggang sa dumating si Martha para tingnan si Gabriel at sinabi nito na hindi niya maintindihan kung paano siya magbibigay ng pag-asa sa mga tao kung sobrang hirap ng buhay nila. Martha explains na ang isang lost soul ay hindi kailangan ng angel kundi ng ibang tao, pero hindi maintindihan ni Gabriel, at bigla na lang nawala si Martha nang walang paliwanag. Kalaunan, lumabas ang mga lalaki para kumain ng tacos at nagulat si ARJ nang makita si Elena. Na nagsabi na siya at ang mga co-workers niya ay nagplaplano ulit para ipaglaban ang union. Natutunan niyang hindi agad nangyayari ang pagbabago kaya kailangan niyang patuloy na lumaban kahit maraming pagkatalo. At nang humingi ng lugar para mag-enjoy, dinala sila ni Gabriel sa club, ngunit matapos magsayaw ay malungkot pa rin si Gabriel dahil pakiramdam niya ay failure siya kaya umupo siya sa labas, at nilapitan siya ni ARJ para aliwin siya at sinabi na hindi siya dapat sumuko, kaya ipinunto ni Gabriel na si ARJ din ay sumuko noon at pareho silang walang future at walang tirahan, ngunit inamin din niya na marami siyang natutunan bilang tao tulad ng pagkain, pagsayaw, at pakikipagkaibigan. Na-realize ni ARJ na peke lahat ng kaibigan niya noong mayaman siya at namimiss niya ang mga oras kasama ang pamilya na mahal siya kung sino siya. Kaya sinabi niyang si Gabriel ang pinakamahusay na angel na maaari niyang makuha at inamin na gusto niya ng future na sarili niyang itinayo at hindi ninakaw, na ibig sabihin ay finally tinanggap niya na may halaga ang buhay, kaya ngumiti si Gabriel at tinapak ang balikat niya, at nang kumurap si ARJ, napunta siya sa gabi na nato ang kotse niya at may empleyado mula sa restaurant na nakaramdam ng awa at inalok siyang sumakay. Samantala, mag-isa si Jeff sa malaking bahay, at kinabukasan nakita niya ang parking tickets na nakuha ni ARJ habang nagtatrabaho para sa kanya, hanggang sa malaman ni ARJ na nabayaran na ni Jeff ang lahat ng utang niya, kaya tinawagan niya ang tatay niya at sinabi ang totoong sitwasyon, at sinuportahan siya nito at ibinunyag na nahuli ang pinsan niya sa tax evasion. Sa susunod na company meeting, inannounce ni Jeff na papabuti nila ang sahod at benefits ng app workers, hindi na niya gagamitin ng robots o AI, at sinabihan ng lahat na kung hindi sila sang-ayon, pwede silang tanggalin. Kalaunan, nagkaroon si ARJ ng delivery driver job tulad ng nakita sa vision ni Gabriel, pero ayaw niya ng ganoong pangit na future kaya nag-resign siya sa pamamagitan ng whiteboard message, at na-inspire ang ibang workers na gawin din iyon. Pagkatapos, sinimulan ni ARJ ang paggawa ng documentary tungkol sa gig workers at tuloy ang relasyon niya kay Elena, at isang gabi matapos silang kumain ng tacos, iniwan niya ang isa para kay Gabriel sa table, at nagpaalala na mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa ng ganitong videos. Maraming salamat sa panonood.